Magandang hapon po, ginang witness. Good afternoon. Para po sa kalaman ng mga kababayan ho natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito? Sa disallowance po, hindi po kasi ang remedy pa po pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution pa Sa COA po ba o sa SC? sa commission proper pa din Commission proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng Commission proper? po. May pending MR pa po sila. May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd? Yung sa OBP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung ND is March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper. Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo? Yung sa DepEd po kasi, may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po. Kaya nga po, magkano? Yung Alam niyo sa po ba? DepEd po is 112.5 million. From 2022 to 2023 po yun? Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo? Yun po yung 112.5 million. Sa OVP po? Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano pong total lahat? Hindi ko na, mga 4 million, 400, 400 plus. 450. Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo. Yung sa OBP po, opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo. Opo, kasi may mga remedies pa po sila na. Okay. Alright. Maraming salamat po. Yun lang po. Senator George Ejercito, you may proceed with interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Yes, magandang hapon. Good afternoon po. Siguro first question lang, no? Is it allowed for disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA, no? Yung disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA for want of documentation. Yung kumbaga, posible ba na nagastos naman ng tama ang pondo pero disallowed pa rin ito ng COA dahil kulang ang mga dokumentong nagpapatibay ng pagkakagastos? Opo. Sa posible pala yan. Halimbawa na wala ang resibo, no? Ganon, kaya hindi maipasa ng COA, ibig sabihin automatic na disallowed na ito pag nawala. Pwede pong pakiulit. Halimbawa na wala, ganun ba yung ibig niya sa pag nawala yung resibo, automatic na madidisallow ng ginastos dahil wala na itong maipapakita, wala nang katibayan. Kung sa pagbabasihan po yung sa joint circular, yung sa disallowance po kasi, yung hindi siya naging compliant with the joint circular. Kaya, Sige lang po. tapos doon po sa sinasabi ninyo na nawala yung resibo, doon po kasi hindi natin ma-check, ma-ascertain kung talagang ginamit ba ito kung sa purpose na yun po without yung receipt na yun. Tapos napansin ko lang din po sa iyong testimony, no? Yung pong period ng December at New Year season, sa iyong bang experience, ito ba yung normally na nagkakaroon ng increase sa paggastos ng kasi ito yung tungkol sa confidential at nagkaroon ng parang pag-spike, no, nung Christmas season na base doon sa iyong presentation. Normal ba ito sa ibang ahensya rin? Yun po kasi sa ibang ahensya, as a general, doon po sila sa 3-month period po. Doon po yung paggastos nila. So yung kasi madalas pag Christmas season, yan yung peak season sa karamihan ng paggastos eh. So yung sa confidential and other itong mga
Itong pinag-usapan nating mga pondo rito, ganun di ba? Meron bang normal ba na ganun ang karamihan na ginagastos na panahon na lumalaki? Hindi po. Tapos yung COA nag-issue po ng notice of disallowance. Is it directing the officers, namely, ano pang clarify lang, no? Na ibalik lang yung pera on a personal capacity pag nag-issue kayo ng notice of disallowance? Pinapabalik po doon sa mga persons liable po sa transaction. Gaya nga po doon sa ND, yung head of agency, yung SDO. Accountant, and opo. Tapos, yung bang, is it our understanding or correct that at agency, office with confidential funds cannot advance its payment only to members later? Kumbaga, pwede ba yung ganun na i-reimburse na lang kung nauna ng gastusin? Ang reimbursement po, hindi po ito pinapayagan sa joint circular. Hindi po so, ito disallowed ka agad. Opo. Kasama po sa mga disallow nyo. Kung may reimbursement po, opo. Last na po, in your experience sa inyo pong confidential fund expenses, have you come across with other agencies sa ibang ahensya na nagastos yung ganito karami in such a period? Kasi meron doon 11 months na parang na-reiterate, no, sa mga nabasa ko lang po. Na ganun kabilis din po. Yung sa ibang agency po, hindi ko na po siya pwedeng i-disclose kasi part na po ng audit ng... That's all, Mr. Thank you, Presiding Senator Judge Ejercito. Senator Judge Raffy Tulfo. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thereafter, our Senate President. Thereafter, Senator Lacson. Madam Witness, pag-usapan natin yung safe houses ng OVP. Based dun sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng mga safe houses, correct? Opo, tama po. At ilang safe houses ito? Pwede po ba ma-check ko yung records ko? Go ahead po. Tulungan na lang kita para mas mapabilis. 34. Opo. 34 na safe houses. 16 million. 16 million. Ilang araw? 11 days po. 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alimbawa sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, just 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month. Divide that in one per day, 6,666. Sa Ayala Alabang, 290,000 per month. Per day, lalabas siya na 9,666. Ito ba yung mga nirentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basihan namin dun sa payment of rental of safe house. Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalo, Boracay, mga ganon, Dasmariñas, wala talaga. Wala po. So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganong klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganon? Wala po, hindi po ganun kalaki. So, walang ganong kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience. Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house. Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022 sa halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases,
silent ang joint circular sa paggamit ng mga kengkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right? Opo, silent po ang joint circular. Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan? Wala pong naging provision ang joint circular doon sa mga pirma po. So okay lang gumamit ng isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants? Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular. So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh. Opo. Maraming salamat po.